God. Okay? Shall we all stand? Chapter 1, Book of Genesis. Pakipasok po yung ating whiteboard please, sa mga pwede dyan. Genesis chapter number 1. Verses 26 and 27. Alright, Genesis chapter 1, verse 26, 27. Alright, okay, basahin natin please. All together, verse 26, go. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the fish air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Amen. Lord, salamat po for the truth na inyo pong binigay sa amin tonight, na kami po, Lord, ay inyong ginawa in the likeness of God and in the image of God. So help us tonight, makalearn po kami something, Lord, out of this passage. And thank you sa mga testimonies. It's a proof, it's a token, Lord, of your goodness to us. Every day, Lord, na talagang hindi nyo kami, Lord, pinabayaan. Salamat po, Lord, for this evening. Salamat sa fair weather na binigay nyo sa amin. Nakarating kami safe kasama ang mga brethren. Be with us once again, and Lord, Holy Spirit of God, we need you tonight na magpaintindi po sa aming lahat. In Christ's name I pray. Amen and amen. Be seated. Thank you. Now, sa ating binasa, sabi ng Bible na tayo po, okay, sabi ng verse 26, and God said, let us make man in our image. Notice the word image. Image. Tayo po ay gi-create ni Lord galing sa image at sabi niya, likeness. Now, take note, ang image dito, hindi po ito face na literal na hitsura ng Panginoon. Okay? As sa mga common natin na mga pagkaintindi na kahit itsura, ang itsura natin, kahit itsura ng Panginoon, kung ganoon dapat mahaba ang ating ilong. Di ba? Kasi kung totoong kahit itsura tayo ng Diyos, I believe hindi pango si Jesus Christ o ang Diyos natin. Okay? Hindi pari-pariho ang buhok. No? Ang image po dito, hindi literal na kung anong itsura ng Diyos. Ano ka ngayon, yun ang itsura ng Diyos. Hindi po ganun ang pagka-interpret. Pag sinabing image of God, anong ibig sabihin? Pag sinabing likeness of God, anong ibig sabihin? Pareho bang kilay sa Diyos natin? Pareho bang ilong, ang ngipin? Anong buhok, ang kulay ng buhok? Yun bang ibig sabihin na image of God or likeness of God? So, intindihin natin, anong ibig sabihin? Ano ang meaning ng image of God? Anong ibig sabihin ng likeness of God? Para at least hindi tayo magpataka lang kay interpret ba nga ang itsura natin, gano'n din ang itsura ng Diyos. Okay? Anong ibig sabihin ng, bakit nawala yung ating eraser? Okay, pag sinabing image and likeness of God, according sa verse number 26, ang character ng man ay, sabi ng Bible, the same. Sabi niya, nung ginawa ng Diyos ang tao, katulad, kawangis sa Kanya. Kawangis sa Kanya, katulad sa Kanya. So, ang ibig sabihin, ang karakter po ito, hindi literal na hitsura. Karakter ng Diyos. Kung ano ang Diyos. Okay. Kung ano ang Diyos, ganun din ang tao. Now, remember, this is before the fall of man. Amen? Ang karakter na ito, ang katangian ng taong ito, before nagkasala ang tao. Before nahulog sa kasalanan si Adam at Eve. Amen? Okay, number 1, ano ang karakter ng tao? Katulad ng Diyos. Ano siya? Number 1, ibig sabihin, in the image of God, sinless. Sinless ang tao. Amen? Originally, ang tao walang kasalanan. Yes or no? Okay, we cannot argue with that. Perfect ang tao. Walang dungis ang tao.
Walang bahid ng karumihan ang tao. Kasi nung i-create siya ng Panginoong Diyos, perfect ang tao. Sabi nga sa verse 27, and God said, let us make man in our image, after our likeness. So napakaganda, no? Kung hindi lang sana nagkasala ang tao, perfect ang tao. Hindi na-corrupt ang mind niya, hindi na-corrupt ang heart. Kung ano ang karakter ng Diyos, God is holy, man is holy. Are you with me? God is righteous, tayo sana dapat ngayon righteous. Amen. Pag sinabi sana ngayon na mag-Bible study, wala sana taong tatakbo ngayon, kay ang tao, love niya ang Bible study. Pero tingnan nyo ngayon, pag sabihin mo sa tao, mag-Bible study ta, ang mga tao gadalagan. Ari, dirita, mag-Bible study ta, ang tao garalap ta, daw may nakakita aswang. Pero kung magbaritis, ganahan. Hello? Nga akin na kurap, napulyot, nadula tong perfect image. Nga sa diin, nakadesign dapat sa atin. Nasira yun, nawala yun. Ang holiness ng tao, nawala. Ang righteousness ng tao, nawala, naputol, after nakakumit ng kasalanan ng tao. But originally, man is sinless. Originally, man is righteous, mga kapatid. So pag sinabing, let us make man in our image, ibig sabihin ng Diyos, sinless ang tao. Amen? Wala pong kasalanan. Okay? Pangalawa, ano pang ibig sabihin pag sinabing, thank you, Brother Jonathan, in the image of God, in the likeness of God, in our own image, not only sinless, but also intellectual. Okay. Intellectual. Pag sinabing intellectual, meron siyang ability to decide. Hindi ka gi-create ni Lord na robot na control or dependent ka lang sa Kanya. Pag sinabing intellectual, may sarili kang freedom, may sarili kang capacity to choose. No? To obey o to disobey. Kaya nga ang tao nag-disobey siya kasi hindi siya gi-control ng tao. Hindi siya machine. Pag sinabing robot, nakaprogram na ba? Wala kang choice. Ang robot walang choice. Pag ano ang gipasok sa kanya, anong giprogram sa kanya, yun yung susundin niya. Di siya pwede, Brad, na magawa ng sa sarili niya. Tama? Kasi kontrolado siya. Ang tao hindi. Gibigyan siya ni Lord ng sariling intellect to make decision, to make plans, or whatever by His own volition. Sa sarili niyang paraan na without control and without intervention ng Diyos. So, ganun ang tao. No? Ganun ang tao. Meron tayong intellect, ability to decide, ability to do by our own. Yun po mga kapatid. So, hindi po tayo controlled. Okay? Nasa sarili natin. Okay, pangatlo na image of God. Ano pa? In the likeness of God. Katulad ng Diyos. He is not under control sa iba, the same sa tao. Okay, pangatlo na image or likeness of God. Ano ang tao? Yon. At dito tayo mag-emphasize. Tripartite being. Pag sinabing tripartite being, composed, alright, of 3 parts. Okay? Ang tao ay composed of 3 parts. Kaya po, tripartite being. Okay? 1 Thessalonians 5:23. Let's go to 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 23. Verse number 23. Alright. Anong sabi ni Paul sa mga Thessalonian believers? Mga Thessalonian believers. Chapter 5, verse 23. Ready? Read. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Now, malinaw sa ating binasa na ang prayer ni Paul
sa mga Thessalonian believers na sana i-sanctify ni Lord. Aside na magkaroon sila ng peace, tapos i-sanctify pa sila ang kanilang spirit. No? I pray, God, that your whole spirit and soul and body. So malinaw po dito na ang prayer ni Paul ay masanctify not only ang spirit, but also ang soul at also ang katawan. Okay, ng mga sino ito? Thessalonian believers. So based sa ating binasa, ang tao po ay composed of 3 parts. Amen? Meron siyang spirit, meron siyang soul, at meron po siyang body. So yun po ang ating istudihan ngayong gabi. Alright, para maintindihan po natin mga kapatid. Alright, so contrary sa mga common belief na ang tao ay body and soul lang, okay, yun ang common belief. But in the Bible, it's very clear that man has composed of 3 parts. Amen? Alright, now, ano ang body? Okay, ito yung body, ito yung tinatawag na world consciousness. Consciousness. Siya ang nakakonek sa world, ang body. Okay, kamalayan sa mundo. So kung ano ang ginagalawan natin sa mundo ngayon, doon po naka-attach ang katawan. Ang body ang nakakonek dyan. Kung ano ang activities sa mundo, yun ang body. Doon siya naka-attach. Doon ang kanyang program. Doon ang kanyang activity. Okay? World consciousness. Pangalawa, of course, itong soul. Soul. Soul consciousness. Si soul naman. Saan naman ito naka-attach si soul? Ano naman ang kanyang role, ang function niya? Kung ang body, sa world, sa mundo, itong daily natin na routine. Oh. Yan ang function ng body. Nagugutom siya, nauuhaw siya. Tapos, ano pa? O tumatanda, eventually namamatay. Yun ang body. Okay? Pangalawa, si kaluluwa. Si soul, saan naman siya? Ano ang function niya? Ano ang kanyang role naman? Oh. Saan siya conscious? Okay. So dito siya napabilang self-consciousness. Self-consciousness. So dito siya, more on self siya. Okay? So later on, i-discuss natin anong ibig sabihin ng self-consciousness. And then pangatlo, take note hindi po capital S. Pag capital S, Holy Spirit po yan. Okay? Dalawa po ito. Dalawa po ang ibig sabihin pag small s. Either spirit mo, spirit ko, or evil spirit. But every time makakita kayo ng capital S, referring yan sa Holy Ghost or Holy Spirit. Kasi never po gi-capitalize ang evil spirit. Okay? So take note, dalawa po ang ibig sabihin. Pag small s, either spirit ko, spirit natin, na part ng ating tripartite being, or evil spirit po yan, ng demon, or mga demons. Okay. Now, ito yung tinatawag spirit consciousness. Okay? Spirit consciousness. Okay. So, isa-isahin po natin yan. World, ang body, world consciousness. Okay? So, ibig sabihin, ang kanyang spiritual realm. Alright? Nakakonek po diyon ang spirit. Now, let's look at ano ang kalagayan ng tao before the fall. Ano ang kanyang state? Ano ang kondisyon ng tao before po siya nagkasala? Okay? Ano ang itong part ng tao natin bago po siya nagkasala? Of course, no? Ito po yung okay. Let's go to Proverbs 20:27. Ano ang pagkatawag po, mga kapatid, sa spirit? Okay? Proverbs. Proverbs
chapter 20, verse number 27. Proverbs 20:27. Proverbs 20:27. So, according sa Proverbs, chapter number 20, verse number 27. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Now take note, the spirit of man is the candle of the Lord. So, gidescribe pala na ang ating spirit, ang spirit ng tao, candle of the Lord. So, siya yung nagabigay ng liwanag sa tao. No? Before the fall. Okay, bawat tao, mayroong Spirit of God. At yan po ang nag-search, no, sa ating lahat. At yan nakikita, nadidetermine, nakita ng Diyos ang tao, ang personality ng tao through His Spirit. Kasi ang Spirit of God nakakunik sa Spirit ng tao. Kaya sabi niya, gipicture niya, siya yung kandila, nagbibigay ng liwanag. Ang sabi po ng 27, it's searching all the inward parts. Nag-search sa lahat ng parts ng tao. Okay? Now take note, mga kapatid, before the fall of man, the body is perfect. Amen? Before nakasala ang tao, ang katawan ng tao perfect. Walang sakit. Okay? Walang iniinda. Lahat. Wala pang diabetes, wala pang high blood, lahat. Never naka-experience si Adan at Eva ng sakit nung sila po'y gi-create ng Diyos. Although, ang material gigamit is dust. Pero makita natin yung pagka-design ng Diyos. Ang eyesight, perfect. Ang hearing, perfect. Okay? Ang kanyang 5 senses, perfect. Sabi pa nga mga kapatid, may mga Bible commentaries na kahit daw 1 kilometer, marinig pa ng tao ang sound nung bago nagkasala ang tao. Imagine mo, 1 kilometer, marinig ang tiny na mga, di ba, minsan yung, ano ka mo nang sinabi nila, nakakabiging katahimikan, na parang cricket lang marinig mo na. Alam niyo yung tahimik, yung nasa sasakyan ka, for example, nakatry kayo, walang sound lang anything, tapos parang nag-ano lang, parang may ganong sound lang ba? No? Na may kunti lang talaga na sound na parang, hello, amen? Eh, mga matanda ngayon, yung senior na, kunti, ano na lang, magising na. O, di ba? Nagbukas lang ng pinto, wala na. Ako minsan ba, ganun. Pag nag-ilaw na yun, wala na. Kasi kahit nakapikit ka, Dad, pag madilim, tapos may nagpailaw, talagang, I don't know kung pareho ba tayo. Parang magtagos ang ilaw sa mata mo. Parang may magliwanag. O, pag mulat mo, wala na. Hirap ka na makabalik. Minsan, naiihi ka sa madaling araw. Pagbalik mo, wala na. Sabi mo, may paway ko nang ihi ba? Kung pwede palang punggan. Pangit man, may UTI ka man, magkasakit ka man ng kung pigilan mo. Ako, ayaw ko talaga magpigil. Kahit parang mahimbing pa sana, masarap pa. Pero pag nagdemand na naihi ka na, talagang wala kang choice. Maliban, ako magdayaper ka. Hirap naman magdayaper ka. Diyan ba tayo? My point is, ang tao walang concern sa health. Wala siya, napakaganda ang tulog niya. Before nakasala ang tao, napakaganda. Siguro nakadesign siya, matulog alas 6, magising alas 6. Kahit siguro anong tilaok ng manok, si Adan siguro di yun nagigising. Siguro nakadesign siya na ganitong oras siya magising. Gidisenyo ng Panginoon. Tapos nakadesign din siya na ganitong oras, antukin ka na. Kaya nga ang ating katawan daw, dapat pag nakafeel ka ng antok, dapat matulog ka. Kasi signal na yan na ang katawan mo nagdemand na. Kailangan ka na magpahinga, kaya napagod na siya. Huwag mong halabanan. Kasi pag nilabanan mo yan, pag nakalipas yan, lumampas yan, wala na, mahirap ka na makarecover.
Oo. Kaya di ba may mga tao na yung antok ka na tapos ano mo, tapos lumagpas, wala na. Hanggang na, di ka na talagang Kaya mali po yun. At saka ang tao natin, ga-rejuvenate ang ating katawan, ating mga cells, pag natutulog ang tao. Baga doon yung repair time niya. Ng ating ang ating katawan. Alright. Body, perfect. Soul, also, of course, perfect. Kaya wala pang kasalanan. Perfect. Ang Spirit of God, perfect. Lahat itong tatlo, the function ito. Now, take note, kapatid, sa creation pa lang, andito na yung tatlo. Hindi po ito staggered, hindi ito installment na nauna ang body, sunod ang soul, sunod spirit. Hindi po. Nung gi-create ang tao, automatic, kumplito na po itong tatlo. Body, soul, and spirit. Hello? Andyan na po yan sa atin. Okay? Kumplito na po yan, mga kapatid. But look what happened nung nakasala po ang tao. Anong nangyari? Mga kapatid. Okay? After the fall of man. Okay? Alright. Okay. So, nagkasala ng tao. Tapos, anong declaration ng Diyos? Mga kapatid. Okay? Anong sabi ng tawag nito? Doon sa Bible. Okay. Balik po tayo doon po sa Book of Genesis, mga kapatid. Okay? Genesis. Chapter 5, verse number 5. Genesis chapter 5, verse number 5. But before natin, basahin po ang Genesis chapter number 5, basahin po natin chapter 2 muna, verse 17. Okay. Chapter 2, verse 17. Ready, go. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day thou shalt eatest thereof, thou shalt surely die. So, anong sabi ng Diyos? Adan, Iba, okay, sa lahat na puno dito, pwede niyong kainin, except sa isang puno, na kung saan hindi niyo pwedeng kainin. Lahat na halaman dito, pwede niyong kainin, pero may isa na tree na hindi niyo pwedeng kainin. Sapagkat sa oras na kainin niyo ito, anong sabi ng Bible? In the day that thou eatest thereof, thou shalt what? Surely die. So may instruction ang Diyos na bawal nilang kainin. Ito po yung kahoy, puno ng kahoy sa pagkilala, tree of knowledge of good and evil. Now take note, hindi apple ha. Di tayo magpataka. Wala po nag-mention ang Bible ng apple o pangalan ng prutas. Ito po ay puno sa pagkilala ng mabuti at masama. Good and evil. The tree of knowledge of good and evil. Iyon po ang sinabi ng Bible, tree of the knowledge of good and evil. Now take note, nagkasala si Adan. Amen? Nag-disobey sila. Alright. Now, sabi po ng verse number 5, chapter 5, verse 5, and all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Now, yung pong namatay sila, nasabi ng chapter 2, verse 17, hindi po yun physical. Hindi po yun physical death. Tama? Yes, nagkasala sila, pero hindi po instantly namatay that time si Adan at Eve. Sabi ng chapter 5, verse 5, ilang taon bago namatay si Adan? 930 years pa. Okay, so, pag-usapan natin mga kapatid, after the fall of man, anong nangyari sa tao? Okay? Of course, okay, meron pong tinatawag mga kapatid na changes na. Okay? Ang body, okay, saan na pupunta? Okay, sa dust. Okay, ang kanyang katawan, ang kanyang physical body. Okay, Ecclesiastes chapter number 12.
Ecclesiastes chapter 12. Look at verse 7. Ecclesiastes chapter 12, verse number 7. 12:7, ready go. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So verse 7, then shall the dust return to earth as it was. So since ang katawan natin is made of dust, made of earth, so automatic po siya. Kaya kahit ano natin mga kapatid, kahit araw-araw, oras-oras ka maligo, meron pa rin. Pag naligo ka, may dumi pa rin. Kasi di talaga yan mauubos. Huwag kang ma-expect mauubos ang, anong tawag doon? Libag. No? Kahit ano mo kala, kuskus yan, tapos meron ka pang ipangbalisa, Shopee na pang kuskus, kung ano-ano na lang, paragin matanggal. Mga kapatid, matanggal na lang yung panit. Meron pa rin yan. Kasi sabi ng Bible, made of dust. No? Made of dust ang tao. Kaya wag na lang tayo umasan magputi pa ta. Kaya made of dust tayo. Amen? Yung pagkaputian natin, temporary lang yan. Okay? So, wag na tayong maggasto lang para magputi. Hello, amen? Ang uban, kapatoner pa. Hala, sige ka, ano na. Mga iskinol, mga RDL. Ang iban, hala, nagkalasunog na lang. Kaya lagi, gapang yadi pang at basi pa lang di ay. Basi pa lang. Sobra na ito ka basin imbis na madamis na noon. Ano na lang, mga kapatid, anong sabi nila? Yung kape daw at saka yung baking soda, i-mix mo. Tapos yung kape na stick, tapos i-dilute mo sa tubig. Yan. Natural na lang tayo. Okay? So yun po, body, dust. Si Saul, saan pupunta? Mga kapatid, saan pupunta? After the fall, ha? Walang iba. Lake of fire. Lake of fire, Hebrews 9:27. Anong sabi ng Bible? Hebrews 9:27. So, mapatay na siya. Hebrews 9:27. And as it is appointed unto men. So, meron na siyang appointment. Once to die, but after this, the judgment. So, i-declare sa Bible na minsan ang tao mamatay. So, meron na siyang death. Maka-experience na siya ng death. Revelation 21:8. Revelation 21:8. Ano pa ang soul? Mapatay siya. Hindi lang po physical death, ang ma-experience ng tao sapagkat nakasala siya. Nag-disobey siya sa Diyos. So, ang kanyang consequence sa tao, sa pag-disobey ng tao, aside po mga kapatid, na mamatay siya physical, meron pang spiritual. Alright, 21:8, anong sabi ng Bible? Ready go. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, na-mention po yung lake, and which is the lake of fire, mga kapatid. So, yun po ang tinatawag na eternal death sa tao. Or eternal death. Yes. Okay, now listen, mga kapatid. No? Take note, after nakasala ang tao, naapektuhan ang body, mamatay na siya physically. Pero hindi lang po mga kapatid, nag-stop sa physical death ang tao. Kasi ang death, ang definition ng death is what? Separation. Separation, na-separate na siya. Ibig ba sabihin, ang tao, ligtas na siya? Kaya nga, pag mag-soul winning tayo, explain natin ang uri ng kamatayan. Kasi pag sabi mo lang, physical death, maka-experience, for the wages of sin is death. Romans 6:23. Now,
sasabihin ng tao, pag namatay ako pala, nabayaran ko na yung kasalanan ko. So langit na ako, kaya namatay naman ako physical. So langit na ako. So mag-assume siya na ang kanyang physical death, kabayaran ng kasalanan, impas na siya, wala ng impyerno. Hindi po. Kasi hindi po nag-stop sa physical death ang kabayaran ng kasalanan. Meron pa siyang other death na i-encounter, i-experience, which is spiritual. Which is ang kanyang kaluluwa mapunta sa lake of fire. Kaya i-explain mo yung eternal death. I-explain mo yung spiritual death. Na hindi lang na nag-stop doon sa physical. Ang kanyang pagbayad ng kasalanan. Alright? Dapat maliwanag. Okay? Later on, i-ano natin yan. Now, take note, saan na si Saul mapunta? Kasi nagkasala ang tao sa lake of fire. Sabi ng Bible, masiparate na siya eternally from God, papunta po sa lake of fire. Yan ang kanyang state, spiritual state, ang kanyang condition. Now, okay, pangatlo, si Spirit. Saan naman si Spirit mapunta? Okay, sa ating binasa kanina, balik tayo doon sa Ecclesiastes. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 12? Okay. Ecclesiastes chapter 12. Nabasa natin kanina. Balik tayo. Verse 7. Verse 7. Ecclesiastes 12:7. Read. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So saan mapunta ang spirit, mga kapatid? Saan siya? Okay. Anong dust? Kay God. Okay, kay God. Babalik siya kay God. Babalik sa Diyos. Pastor, ibig sabihin, anong kaibahan ng spirit sa unsaved at believer? Pareho lang. Pag napatay ang believer, automatic ang spirit niya babalik kay Lord. Pag namatay ang unbeliever, ang spirit niya babalik kay Lord. Kasi lahat na may-ari ng spirit, si Lord. So whether saved o unsaved, lahat tayo may spirit. So balik, regardless kung ano siya, saved o unsaved, automatic ang spirit niya kay Lord yan babalik. Ang i-judge ni Lord si Saul. So ang i-determine, ang i-judge ni Lord, whether langit o impyerno, si Saul lang. Ang body, automatic, lupa. Wala na yan, di na yan i-judge ang katawan. Kay lupa yan eh. Ang spirit, di na rin yan i-judge, kay si Lord ang may-ari. Okay? Whether saved o unsaved, ang spirit automatic babalik kay Lord. I-remit kay Lord. Ang pangatlo, ito si Saul. Si Saul ang mag-undergo ng judgment. Okay? During the judgment, mga kapatid, there are two kinds of judgment. Judgment ng saved, judgment seat of Christ. Sa mga unsaved, great white throne judgment. Okay? So, according sa Bible, saan babalik? Ang dust, return to earth as it was. And then the spirit, return unto God who gave it. Okay? So, take note, ang tao lang ang binigyan ng spirit. Among the creation ni Lord, ang tao lang ang may spirit. Ang yung mga hayop, wala yan. Kaya ang baka, pag magkaon na, wala nag-ampo, wala nagapasalamat kay wala espiritu. Kita, ga-pray ta, kay may espirita nakakunik kay Lord. Kaya bago ka magkain, ga-pray ka muna, mag-thank you ka kay Lord, kay mayroon kang spirit. Yun kaibahan natin. Amen? Oo. So gusto ko pa sana, kaso ang ating oras, mga kapatid. So i-discuss lang natin ito. I hope nga interested tayo mag-study. Amen? About dito. Kasi at least malaman natin, mga kapatid, no? Ma-explain natin sa ating mga loved ones, mga friend, kung paano isa-isahin natin ang spirit, body, and soul. Hello, amen? Okay, so ipagpatuloy natin, kay kulang ang ating oras. Pagpatuloy natin ito next week, kasi para makiter natin ang ating discipleship, mga kapatid. Okay? So huwag tayong mag-absent every Wednesday para marami tayong matakel. Amen? At maintindihan natin. Shall we all stand? Tayo po tayo. Father God in heaven, thank you for this evening. Thank you, Lord, na nagkaroon kami introduction sa lesson. Sana ma-cover namin ito at marami pa kaming maistudihan para ma-explain namin properly, Lord, ang gospel at sino, Lord, ang i-judge ni Lord sa tao.
And ma-explain namin, Lord, ano ang kalagayan, ano ang estado ng tao na unsaved sa harapan ng Diyos. Kaya help us, O God, na Panginoon, marami kaming ma-learn, ma-studyhan namin properly, ma-interpret namin properly ang topic na ito, ang subject na ito, upang maging maliwanag din para pag-explain namin sa kanila, Panginoon. Thank you so much, and continue to be with us tonight, especially sa mga prayer requests namin, Lord. In Christ's name I pray. Amen and amen. Okay? Remain standing. Okay? Amen. Thank you.